Philippines and the world. Welcome to my playground. Enemy number 1. Mayong adlaw everyone and mga katkats. Welcome back to my playground. This one is your cat warrior, your cat enemy number 1. Today we are going to have the version 3 of trending topics, controversies, and the latest news. It's been a while since the last time na nagbuhat yung aning content. This time around, let's do it again. Lain-lain yung mga issues, topics, and mga news around social media ang atong pagaystutan. Andam mo diya, ako lang ning opinion, akong take, o akong gipili nga mga topic nga pagaystutan karon sa akong playground. My YouTube channel, this one. So, diba, akong suoton, perteng formala. Kay, wala lang, trip lang, why magbuot kay ako man yung YouTube channel. Bisang unsa ko suoton, I do what I please. So, di na tabaglangan-langan, ato ng pagaystutan ang unang topic. First item, Super Typhoon Petty. Human sa kapi ka-init nga panahon nga atong natagamtam all over the Philippines, and I feel ni siya sa mga tao ang kainit sa panahon. Pero inita, this time around, naay hagit sa atong panahon. Kaya dunay muabutay nga Super Typhoon Petty. The best thing that we can do is andam-andam taani. Super Typhoon meaning kulba, banggiitan ng klase nga bagyo ang muabutay. Sa ako na ibawan is dili siya mo igo diri sa Mindanao, however dito sa part sa Luzon mo hit ang Super Typhoon. Well, normally basta yung ani nga mga budan kaning sa June ting ulan na magani siya. Hopefully kung Super Typhoon nang galing ni kani si Betty, dili lang unta ni siya mo garapod nga daghan po iyang madamay kay dili lalim nga maagian og bagyo or maka-experience og bagyo. Again, magandam-andam lang da, ang panahon karon bunga sa global warming, unpredictable na gid kayo. Dili ta makaingon nga kining Super Typhoon Betty nga moabutay sa muigo siya dito sa banda sa Luzon, kita magkumpiyansa na. Baka dumdum ta adtong tuig 2011 wa gyud to damha nga moigo ang typhoon nga Sendong. So since it's rainy season once again, mga kat-kat, labi na gini mga kat-kat, dili mo kumpiyansa. Akabalo, basin, simba ko lang, na mga unpredictable nga mga hagit sa panahon nga mo igo sa atong lugar, sa atong dakbayan or rehiyon. Next topic. Ang atong sunod nga item is about Prince William of UK. Okay? According to the news, naa siya'y escabeche. Escabeche meaning naa siya'y kiringking. So, kani siya issue, mahulog din siya nga history repeats itself. Well, ay mabuhat. Kini mga ding way mga ikabuga, makakita mga ding kakiringking, si Prince William Bakaha nga pulba nga personalidad. Yet, dili ba nato na siya gina-justify nga binuhatan, pero mo naman ginawa tayo mabuhat kung giganahin siya mukhaon og escabeche. Usahay po ng escabeche, naapod na siya pulba nga lami. Medyo tamis-tamis, aslom-aslom, parat-parat, labi nag-init pa. So, ana lang, si Prince William siguro napangitaglain flavor, ana lang, hindi nato siya i-judge. Hindi ta basta-basta mag-judger. Kay, ba't punta ka maloon sa ganyang ibati? Unsa gid ang hugot, what is the backstory about his escabeche? Sus, kung ba ang bigay ngalan? Rose Henbury. Muna siya Cadbury. Sus, ato pa, tamis-tamis gid siguro ni. Mo nang ni patulan siya ni Prince William. Pulba siguro si Rose, kay gabi siguro si Rose baka ana-ana. Eh, lain ba yung ana-ana? Kay kung ana-anaon mo si Prince William na, maana ka yun. So, ana-ana nalagyan na nga itabo.
So si kuan po, si wapod takabalo sa side ni Kate Middleton, kung sagid ang epekto ani sa iya nga si Prince William nangitag Escabeche nga ana naman gina. Kaya ana man gina. So ana na lang. Anaon na lang na to. Let's move to the next item. This next topic is something that caught my attention. Kaya this has something to do with the suicide incidents nga kakahitabo diri sa city of Cagayan de Oro. In fact, ang Cagayan de Oro known as the City of Golden Friendship. But because ani mga kakahitabo nga mga suicide incidents sa atong syudad, Cagayan de Oro kuno is now known to be the City of Golden Suicide. Uy! Pakulba! Kulba pa day! Because ani mga panghitabo nga daghan ga pangambak diri sa may Marcos Bridge. Kasagana is mga batanon. According to the news, according to my research, cause of these incidents is because of depression among sa mga batanon. Millennials or Gen Z. Kini siya, dili siya basta-basta nga balita. As of today, as we speak, as we talk, there has been around 5 incidents nga nakambak diri sa may Marcos Bridge. Permanente na bigyan ng Marcos Bridge. Ambot unsa pagid na sa Marcos Bridge. Nadiya magisaga pangambak. So, in fact, ang katong last nga incident gani ambak, ang body sa biktima or ang katong mismo biktima kani ambak, until today wala pa nahikitan or wala pa nakitan, wala pa na-recover ang iyang lawas. Kaning bataton who is 15 years old lang nga ni undergo depression due to bullying and family issues. Product daw mga bata sa broken family. So it's a realization nga dili gid basta-basta ang epekto sa mga batanon basta sila produkto sa broken family. According sa mga chismis, sa mga marites, according sa mga balita, sa mga different news organizations, undergo to depression ang katong batanon nga niambak because of depression o naapoy other version. Accordingly, naman to siya kauban nga iya ko ng best friend nga babae nga sila duwa nangambak o nahulog na ang cellphone sa lalaki o sa diyang pagkahulog niambak ng lalaki kauban man sila atong mga higayuna pag-ambak sa lalaki since best friends man sila atong babae niapas ang babae o niambak pod maayo na lang kay ang babae na save sa mga tao nga doon dito somewhere sa isgutang tulay. Apan ang lalaki hantod karong orasa wala pa nahikitan. Grabe ni siya nga eye-opener not only sa mga parents but also sa mga teenagers na gapangidaron ng mga around 15 to 18. This is a very tragic nga mga incidents nga dili siya basta-bastahon. This must be taken seriously. Kaning mga batanon, ayaw mo pagpalabi sa inyong ibati. Life is really like that. You can never get away from any problems, especially at the time na you are starting to grow up, grow older. Apil na siya sa package at kinabuhi. Aduna yung mga problema, mga suliran, mga challenges, struggles, and everything. But that does not justify na kung mo undergo mo mga lain-lain ng mga pagsulay sa kinabuhi, inyong buhaton is muambak mo o maghikog. Dili na siya mao ang solusyon. Ang solusyon is mga muyo. Ang solusyon is you have to choose your circle carefully. That is one way nga pwede ninyo ma-express ang inyong nga mga gipangbati. Dili kay loom-loomon to the extent nga manghikog mo. Pastilan. Dili gina siya solusyon. Kay kung muhikog mo, kung makatay chi rababo, dili mo misahan. To commit suicide is one of the deadliest mortal sin.
And on the part po sa mga parents, it is responsibility of parents to make their children understand what's going on with their families. Dili kay murag kan basta-basta lang ninyo nga na mga gapang-agian ang magtiayon. They do not care to explain it to the children. That is a big no. You have to explain it. It is our responsibility as parents nga atong i-explain to make our children understand why things are going this way, why things are happening like this, like that. Aron pod nga ang atong mga anak ma-enlighten, di man galing nila masabtan diya mismo, pero at least they are guided. They know what's going on, what's the real score about their family status. Importante na siya kayo. Aron nga atong mga anak dili mangambak sa tulay o manggihikog. And in addition to that, another issue po nga nag-cause ani mga depression. Some of the teenagers these days, in this time and age, is kaning issue sa bullying. Ang bullying actually, this has always been an issue. Even before, not only today, bullying is really part of life. You get bullied if you allow it. You get bullied if magpaluya-luya ka. That does not mean nga mangaway ka or ikaw mismo. Di ka magpabully, ikaw mangbully. Kalma lang, dili. Kani mga batanong, kung ibully mo, ayaw ninyo iluom. Do not be afraid. It's not a reason nga mahadlok mo nga musumbong kung dili ninyo kaya i-confront kanang mga gapang-bully sa inyo. That's not the reason. You have to stand for your right. You have to know what you are supposed to do. Aron, dili matolerate, dili mo maandan nga mabully mo. There are teachers in your school na pwede ninyo isumbong kung kamo ka-undergo nga ginabully. Kung kanito mga bully, ay mo pagpalabi. Una, dili tananigayon na sa inyo o lingin ka bang kalibutan. That does not mean nga kamo karon kay gayon mo mambuli mo all that time inyo ang panahon. Kalma lang. Kay ang gaba dili ra bagyod kasaba tungod sa kabaho sa inyong mga bata. Pod karon nga generation is grabe ka lahi kaya mga batanon karon, especially kani mga batanon nga engrossed tayo sa social media. Laliman ka pag-post lang sa social media and then dili like ang ilang mga post, ma-depress na. So kung inyong mga anak engrossed tayo or kaka-addict sa social media, kita nga parents, it is again our responsibility to guide our children. We have to know how to regulate the number of hours or the usage time sa atong mga anak sa social media, kay that becomes the problem. Kung masobrahan na kayo ang mga batanon sa social media, di jud malikayan nga gaka-develop ang pagkakat-kat. Musubita gina maski dili kaya kay maki-level off naman dahil sa mga tao sa social media. Maski sila kaila, sa kay-like sila, wow na dayon. We have to observe that. We have to take that seriously kung atong mga anak is gapalabi na sa ilang oras nga i-invest sa social media, especially kung atong anak is mga millennials or naa ni belong sa Gen Z. Kini lang ako masulti, always get yourselves in touch sa reality. Always know where you stand. Always know your truth. And in that way, dili mo ma-mislead. You know what is right from wrong and you're good to go. Dili magsalig kinakat. Let's move to the next topic. Kini kakalingaw kay ko ani nga topic. Kay kani kabahin ni sa mga nagsulputan murag silang mga kuan, murag mga kabuti, murag mga mushroom. Kani mga vloggers nga gitawag lang wonders or mga ka-wonder. Pas nila di kakaingon kay grabe sila trending ning mga tawana. The type of content that they make usually mga prank pag yun nga halata na kay nga scripted, but di kakaingon again
Grabe na followers. Isang wala na yung mga hinungdan ang ilang mga content. Pusot-pusot ang ilang mga followers. Daghan kayo ka-like, daghan kayo share. Views pala mo, sus pastilan. Dupigon pa ka ng mga sensible nga mga content creators or video creators. Kung anak na yun ang trend karon sa social media, you don't have to be sensible. Basta kay, para sa majority is kakalingaw sila. Maski ang content, talapungo na di kayo. Who cares? Basta kay kakalingaw sila. Kani mga wonders, basta daghan di kay sila. Wala na sa pakialam, basta bahala tag i-bully sila, i-bash sila. Well, i-bash ka, that means you are relevant. Because i-bash man ka, mo na ilang mentality. Napatos lagi buhat nga laliman kag nawad-an na kuno siya 1 milyon. Prank lagi daw. Ang sulti sa mga netizen dito sa comment section, huy, wa ka mauwaw, nawad na kayo 1 milyon, nga imong naong, bisag 1,000 mo, wa mangani ka. Grabe yun kadagan of views. Daghan kayo silang followers. Yung ana na ang nakaw sa kalibutan karon. You don't have to be sensible. You don't have to look good. Basta kay swak ka sa mga tao nga gusto good vibes lang, positive lang. Ano buhat? Siguro ang prinsipyo ng mga tawanan kaning mga ka-wonder. Suya lang mo, ibog lang mo, na kay followers. Pero kung katulito taga usamis nga si Monica, ka-level niya ng mga ka-wonder. Si Monis lang mga level footing ni sila. Ana-ana lang, pero ana din na sila. Dagan sa followers, ikaw na kay followers. Wala. Next item. A sad news entertainment industry about Tina Turner who passed away. She is actually one of the legends sa rock and roll music. Dagan siya mga hit songs that are very popular during her time, during her generation. She passed away, but her legacy remains because of the songs that she made, because of the monster hits that has left iconic even up to this day. A lot of people mourning for the passing of Tina Turner because again, she is a legend. Grabe man ito siya naagihan. Tulba to siya. Storya sa kinabuhi. Before she passed away, she suffered a long time illness until finally nga nibigay na gid siya. Kidney failure siya, and prior to that, in 2013, she suffered stroke. She passed away at the age of 70, if I'm not mistaken. Well, may Tina Turner's soul rest in paradise and will continue to fly high in the highest heavens. We're down now to our last topic. This is all about Eat Bulaga. There is a controversy about Eat Bulaga who's having issues with their producer, that's Tape Incorporated. This has been going around the news na until today, as I talk, wala pa gyapon na resolve the internal production problem between Eat Bulaga and Tape Incorporated. And there are hearsays na Eat Bulaga has been negotiating other networks about their so-called transfer, either ABS-CBN, also with TV5 and Net25. As of today, what pag natin nabawan kung where is finally Eat Bulaga will finally move to a new home. Karon, padayon pa ang controversy regarding Eat Bulaga versus the Halosos family, who's the owner of Tape Incorporated. Well, what I can say about this issue is that whatever it is, Eat Bulaga will always be Eat Bulaga. Whatever will be the outcome of this controversy that Eat Bulaga is experiencing at the moment, we'd like to hope nga everything will fall into place. Ang Eat Bulaga is parte na gini sa kinabuhi sa mga Pilipino. It's been a while, more than 4 decades that this has existed. The longest running Philippine noontime show. Makagaba na ni. Icon, legend, alamat. Wa na ko kabaloon sa pa ako isumpay. Basta, let's just hope and pray that
everything gets to its right direction after all these controversies. Wala pa yung mga hearsay if Eat Bulaga will move to another network, Willie Revillame will replace the time slot that Eat Bulaga will be leaving behind sa GMA network. Kabalo, anything can be possible. So, natulak lang ta kung sa ang mga what will happen eventually. As for me, I consider myself as Eat Bulaga baby because I grow up na Eat Bulaga. Since I was a child, naanay Eat Bulaga. So kung mawala ang Eat Bulaga, it will make a big difference among the lives of Filipino people. Bisang galing mga bagong tubo, kabalo what Eat Bulaga is all about. Maski naapan ng mga kaatbang mga show like It's Showtime, Eat Bulaga will always remain as Eat Bulaga. Nobody, nothing, no one can equal the success that Eat Bulaga has got. Again, it's been there, it's been a while for more than 4 decades. As far as I know, wala pa'y bisag unsa nga mga Philippine TV shows or programs has lasted that long, just like Eat Bulaga did. For now, all we can do is abangers na lang ta, tulad na lang ta, kung sa bagid ang final verdict about aning controversy about Eat Bulaga. Pungot na bagay kay Tito Soto, kaning Tito Vic and Joey. Grabe, pulba na bagay sa mga pungot kay kada may pagkamaas, lahi may mga maas pa sa mga pungot kay taas ang pressure. Let's just hope that everything will turn out well, will turn out fine. Padayon ang paghatag sa ato og entertainment from Eat Bulaga. Alright, so that's about it everyone, and mga catcats, those are the issues, those are the topics and controversies and latest news that I've got for you for this episode. I hope you had a good time, I hope you enjoy watching. Kung wa mo ni-enjoy, wa ko nilabot. Basta kaya ko, ni-enjoy ko, who cares? What the hell? Join me again next time for another surprising and more exciting episode right here in my YouTube channel, This One. And it's been a while that I have not been saying this line. We're all good. We're all safe. Enjoy your time. This has been your Cat Warrior, your Cat enemy number 1. I'll see you again next time. Humping! Diba? Nabantayan nito. So, diba? Nobody na number 1. We are known to ang gaba, dili na bagid ka sa ba. Pastilan, dili gina siya solusyon. Dili kakaingon kay grabe yun na siya'y iskaritsi. Lain ba galing anak-anak na? Maanak ka yun. So, anak-anak nalagyan na ngayon po. Ulba, banggi itali. Swat.